Magandang araw sa ating lahat. Ang pag-uusapan natin ay patungkol sa warrant of arrest ni Senador Bato de la Rosa, na kung saan ay mayroon na daw warrant of arrest. Arestuhin siya at dadalhin sa The Hague. First time in history na tayo ay nagbigay ng isang Pilipino na isang honorable na nagserbisyo sa ating bayan for more than decade ay ipapahuli it because of sinasabi nilang AJK, extrajudicial killing. Sino ba ang nagtawag ng AJK? Di ba ang makakaliwa? So ibig sabihin, ang administrasyon ngayon ay pinapatakbo ng makakaliwa. Very clear yan, ha? Kasi ang AJK words o terminology ay nanggaling yan sa makakaliwa, sa Communist Party of the Philippines. Therefore, ang nagpapatakbo ngayon sa Pilipinas ay ang Communist Party of the Philippines or support by Communist Party of the Philippines. Ito yung masaklap na ang armed forces nagbubuwis ng buhay para iligtas ang bansang Pilipinas sa komunismo. Pero hindi inaalintana ng administration na ito kung ano yung sakripisyo ng kasundaluhan at kapulisan sa Pilipinas. Kaya ako, sa totoo lang, nanggigigil ako sa administration na ito. Nanggigigil ako sa Pangulo at sa lahat ng mga konsentidor. Lalo na rin yung mga konsentidor at na nagtatago sa tunay na kalagayan ng bansang Pilipinas. Mga kababayan, ako ay nananawagan sa inyo na ang bansa natin ay pinapatakbo na ng komunista. Ang Armed Forces of the Philippines, sila ay nakikiramdam rin. Maaaring wala pa sa panahon na sila ay kikilos. Dahil hindi rin papayag ang Armed Forces, ang kasundaluhan, na maging komunista ang ating bansa. Pwede, maaari, ng ibang mga generals lang, hindi yung mga lower officer, mga general, pwede silang lumipat sa komunista. Pag nagkataon na yan, sinisigurado ko magkakaroon tayo ng civil war. Ito yung nangyari sa Indonesia. Hindi ako nagkakamali ng pangalan, Indonesia. Sa Indonesia, mga kaibigan, naging komunista ng mahigit 1 taon ata ang Indonesia. Pero nabawi kaagad. 1 taon lang, nabawi kaagad. Kaya dahil nakuha nila ang special forces ng Indonesia, nakuha ng Partido Komunista. Yung 200 special forces, yun ang mga pumatay sa mga general. May isang general na nakatakas, isang Muslim na general nakatakas. At nag-organize siya na labanan ang komunista at nabawi rin. So, ibig sabihin, dito sa Pilipinas, pwedeng mangyari yan. Kaya lang maaaring hindi siguro magkakaroon tayo ng civil war
dahil hindi papayag ang mga Pilipino. Biruin mo, we are the longest communist fight. 57 years. 57 ba o 58 na? Ang tagal na natin sa communist. Bakit? Hindi reliyoso ang Philippine government to suppress, to totally eradicate ang NPA. Walang ganon ang gobyerno. Mayroon ang gobyerno natin sa isip at salita, wala sa gawa. Now, yung NTF LCAC na nagpapatuloy ngayon magmula kay Duterte hanggang ngayon. Ito lang yung programa ni Duterte na hindi natanggal ng Marcos administration. Pero yung PACC, the Presidential Anti-Crime Commission, kauna-unahang tinanggal ng Pangulo yung PACC. Wala pa yata 2 linggo. Yun ang unang tinanggal niya. Bakit? Kasi nga puro pagnanakaw ang gagawin ng Pangulong Marcos o ang administrasyon na ito. Para walang hadlang. Walang sisita. Ang hindi niya lang natanggal, what I mean, yung Anti-Retif Authority. But yung Anti-Retif Authority, inutil na rin ito eh. Walang kwenta na rin ito. Palamuti na lang yung Anti-Retif Authority, yung Republic Act 11032. Ewan ko ba? Hindi ko rin maintindihan ang mga kababayan natin na naniniwala pa rin sa panlilinlang na Marcos. Now, sinasabi nyo maganda ang ginawa ng Marcos. Pwede bang ipaliwanag nyo? Puro lang kayo magandang ginawa ni Marcos. Wala nga akong makita eh. Ha? Wala akong makita. Nasaan yung ginawa ng Marcos? Pwede ba ipaliwanag nyo? Pero hindi pwede sabihin, ganito. Project versus 7 trillion. Versus 7 trillion. Hindi kayo pwede magsabi na, ay may project, amounted to 1,000 lang naman. Ay ginagago tayo. Dapat, mga project, million o kaya billion dapat ang mga project natin. It's because of trillion of money. 7 trillion ang ating budget ng sa isang taon ng Pangulo. Kung hindi ako nagkakamali. We are under martial law o communism. Asan ba dyan sa dalawa na yan? Pangulong Marcos, buhay ka pa ba? Kung buhay ka pa, nakakayanan mo ito na nangyayari sa ating bansa. Hindi ka Pilipino. Hindi ka tunay na Pilipino kung nakakayanan mo ito ang nangyayari sa ating bansa. Ako, nagkaisip ako 70s sa panahon ng tatay mo. Ngayon ko lang nakita na isang pangulo na hinayaan ang ating bansa. Tapos sasabihin nyo, ang gandang ginawa ng Pangulo. Ano nga nagawa? Puro kayo, ganda-ganda kayo. Wala naman kayo masabing project. Hindi katulad na, example kasi para may basihan tayo, hindi katulad kay Pangulong Duterte. Marami kang nakikitang nagagawa. Una rinig. Pero dito, ang nakikita ko na significant na mga nagawa ng Marcos, it's a political games. It's a political business. Since 22, puro politikang takbo ng Congress. Paano nila mapabagsak ang Duterte?
Wala talaga. Napaka walang niya itong administrasyon natin. Pati kayo mga nasa gobyerno ngayon na mga head of offices, mga walang yaring kayo. You tolerate ang ating Pangulo. Bakit you cannot remind only our President? Kayong mga kabinete, kung hindi nyo kaya i-remind, you resign. Katulad maraming tinabla din dyan. To recall with. Sino may unang nag-resign? Sa NBI, nag-resign. Maraming ahensya rin na hindi ko matanda, mga 4 yata na ahensya nag-resign dahil hindi niya makayanan. Ang sumunod dito si Galvez at saka si Anyo. General Anyo and General Galvez. Ito yung mga latest nag-resign dahil hindi na nila nakakayanan ang nangyayari sa ating bansa. So, ako, personally, nananawagan ako sa inyong lahat. Sana naman, pasensya kayo, umuulan dito sa amin ngayon. Dito sa Barangay Rawes, Lauang, Northern Samar. Magandang gabi o maupay nga tanan sa inyong nga tanan dito sa Rawes, Lauang, Northern Samar. Ay, mag-like naman kayo, taga Northern Samar. Isumbong nyo kay Commander Bukay ang inyong mga problema. So, mga kababayan, ako'y nananawagan din ako kay Senador De La Rosa. Huwag kang sumuko. Hindi naman liti mong kaso yan eh. Gawa-gawa yan. Saan ba nagmula yung AGK na yun? Di ba sa Partido Komunista? So ang nagpapatakbo sa gobyerno natin, komunista. Wala lang kasi magawa ang armed forces eh. Because they are under of the civil government. So mga kababayan ko, nananawagan ako na kay Senador De La Rosa huwag ka sumuko dahil kagagawa niya ng Partido Komunista para magtagumpay. Kasi pag nagawa nyo na aresto si De La Rosa, tandaan nyo mga pulis, tandaan nyo, NBI, Intelligence Armed Forces, tandaan nyo, pag ginawa nyo yan, para na rin kayo kumuha ng bato, ipukpok sa ulo nyo. Ang may gawa, ang may utos nito, Partido Komunista, makakaliwa. Ayan si Trillanes, may alliance yan sa makakaliwa. Si Dilima, bayaw ni Dumas Ison, ay hipag ni Dumas Isan. Hipag ni Dumas Ison. Ang nagpapatakbo ng Congress ngayon, makakaliwa. Takot ang Congress, kaya nanawagan ng Congress ngayon. Natulungan sila. Tinatakot sila, hindi sila bibigyan ng budget. So mapipilitan umanib sa kanila. Pero nananawagan ng Congress. Pero ang Congress, mga congressmen sa tutulang, takot sila sa Makabayan Black. Una, buto. Pangalawa, baka 6 feet below the ground sila. Dahil may armado ang Partido Komunista, pwede silang pumatay at pumatay ng pumatay because kakampi nila ang gobyerno. So yun lang muna mga kasama ang gusto kong iparating sa inyo. Senador De La Rosa, sir, huwag kang sumuko. Yan ay gawa-gawa lang ng mga leftist na pinamunuan ni Sundalong Kanin, Lieutenant Senior Grade Trillanes. Kapal na mukha mo rin Trillanes, halos lahat ng mga seniors mo in peers, maraming nasusuklam sa'yo. Pag sinabi ko marami, hindi lahat. Mayroon ba rin kapanalig ka? Okay, maraming salamat. Yun lang muna regarding kay sa arrest warrant ni
Senador Bato de la Rosa. Maraming salamat. Magandang gabi sa inyong lahat.